Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Lucas. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin yung tampons. Kung gusto nyo malaman yung aking experience at aking opinion sa paggamit ng tampons, please keep on watching. Kung mapapansin nyo mga friend, iba yung way ng pagsasalita ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na kasi kung mapapansin nyo naman, hindi pantay yung mukha ko kasi namamaga talaga tong aking kabilang pisngi dahil ilang araw na din ako nagsasuffer sa sobrang sakit ng ngipin. Sa totoo lang, medyo hirap pa akong magsalita pero kahit na ganon, sana tapusin nyo hanggang dulo itong video na ito. So, tulad nga na nasabi ko kanina sa intro, yung pag-uusapan natin ay yung tampons. Ano ba yung tampons? Yung tampons, sa hindi nakakaalam, yun ay ginagamit pang absorb ng ating menstrual blood. Parang napkin lang, pero ang pinagkaiba niya sa napkin, yung tampons ay ipinapasok sa puwerta. Base sa aking obserbasyon sa Pilipinas, no, parang hindi ganun kakilala yung tampons, hindi ganun ka-familiar yung Pinay sa paggamit ng tampons. Ako kasi personally, sa pamilya pa lang namin si mama ko, mga ate ko, at nung ako din ay nagdalaga, mula nung nagkaroon ako ng regla, talagang napkin na talaga yung ginagamit ko. First time ako nakakita ng tampon sa kaklase ko nung 4th year high school ako, pero nung time na yun talagang nawiwirduhan ako sa tampon. Kasi first time ko talaga siyang makita at parang naiignorantehan ako na hindi ako makapaniwala na ginagamit siya pang absorb ng menstrual blood at pinapasok siya sa loob ng puwerta. Honestly, lately na lang din ako na-familiarize sa tampons nung nanonood na ako dito sa YouTube. At yung brand nga ng tampons na lagi kong nakikita ay yung Ladus. By the way, itong video na to ay in collaboration with Ladus Tampons, pero asahan nyo na yung aking mga sasabihin sa video na ito ay honest at base lang din naman sa aking experience. At dahil nga kakapanood ko ng mga YouTubers, medyo na-familiarize ako sa tampons, sa sarili ko, parang nagkaroon ako ng curiosity, parang gusto ko ding itry yung tampons, kaya naghanap ako dito sa Japan. Meron naman ako nahanap na mga tampons dito sa Japan, katotohanan yan, meron pa akong vlog. At yung nakita ko ay ito, hindi ko na mapakita yung plastic niya kasi matagal ko na tong nabili. At yung itsura ng tampons na to ay medyo mahaba kasi meron siyang applicator. Unlike sa Ladus, wala siyang applicator. Kaya sa video na ito, maikukumpara ko din kung ano yung feeling ng paggamit ng merong applicator na tampons at doon sa wala. Ang Ladus tampons ay gawa sa 100% organic viscose at cotton string. Ito ay unbleached at chemical-free. Kiniklaim din nila na ito ay dermatologically tested at hindi makakapagdulot ng allergy or rashes. Ang Ladus tampons ay available in 3 sizes, yung super, yung normal, at yung mini. Kung first time mo pa lang, mahalaga na basahin mo yung mga manual na kasama dito sa box ng tampons para mas ma-familiarize ka or ma-educate ka about sa tampons. Sa unang paggamit mo ng tampons, sinasuggest ng Ladus na gamitin mo muna yung mini. At syempre, kung first time mo, bago mo to ilagay, kailangan relax yung pakiramdam mo. Pwedeng mag-inhale, exhale ka, or kung medyo nanginginig ka, maghintay ka muna ng ilang minuto, i-relax mo yung sarili mo para mailagay mo siya ng mas maayos. Sa paggamit ng tampons, syempre tulad nga ng sabi ko kanina, itong tampons na to ay walang applicator. At kahit naman may applicator, kailangan hugasan yung mabuti yung inyong kamay. So, dahil nga 3 sizes ang meron sa Ladus, kailangan piliin mo muna yung size ng tampon na gagamitin mo base sa lakas ng iyong menstruation. Para sa akin, itong mini lang yung ginagamit ko kasi medyo mahina yung aking menstruation or yung paglalabas ng aking menstrual blood dahil sa pagtitake ko ng contraceptive pills. Kasi yung contraceptive pills, may times talaga na nakakahina talaga siya ng menstruation. Kung tapos mo nang hugasan yung kamay mo at makapili ng size ng tampon na gagamitin mo, kailangan siguraduhin mo kung nakasil pa ba ng maayos yung tampon mo. Syempre, kung hindi yun nakasil, baka nagkaroon na yan ng molds or amag, maaaring naalikabukan na siya or nadumihan. Syempre, ipapasok mo yan sa loob ng puwerta mo at tayo mga babae, napaka-prone natin sa infection. At once na magkaroon nito ng dumi or gumamit ka ng hindi na nakasil na tampon, maaaring magkaroon ka ng infection. Sa pagbukas naman ng tampon na to, mapapansin nyo dyan na meron siyang arrow na nakatutok sa magkaibang direksyon. Susundin mo lang yon. So, pipihitin mo lang siya. At pag napihit mo na, tanggalin mo lang yung plastic. So, pagkatanggal mo ng plastic, meron yan tali sa dulo. Hilahin mo lang siya para masigurado mo na din na hindi siya agad-agad matatanggal at medyo lumuwag siya para magkaroon ng space yung daliri mo kapag ilalagay mo na siya tulad ng nakikita nyo. Para mas mabilis na may pasok ang tampon sa iyong puwerta, pwede kang umupo habang magkahiwala yung dalawang legs mo sa toilet o di kaya naman nakatayo at nakataas yung isang paa para madali mo siyang maipapasok. Sa tamang paghawak naman ng tampon ay paganito. Kailangan yung thumb mo at yung pinakagitna mong daliri nakahawak sa gilid at ito namang hintuturo mo yung magtutulak sa kanya. Parang ganyan.
Kasi hindi pwedeng dalawang kamay yung gagamitin mo kasi yung isang kamay mo ang magbubuka ng iyong vagina para maipasok mo siya doon. Pag nakabuka na yung labi ng iyong vagina, dahan-dahan mo nang ipasok yung tampon doon. Huwag ka mag-alala kasi kahit gano'n mo pa kalayo ipasok yan, hindi yan mapupunta kung saan-saan. Ipasok mo lang yung tampon sa puwerta mo hanggat sa hindi mo na siya nararamdaman or komportable ka na. Ang tampon kasi kapag nasa tamang posisyon na siya, hindi mo na siya halos mararamdaman. At kung mararamdaman mo naman na medyo mahuhulog siya or parang niluluwa siya ng iyong puwerta, ang gawin mo lang, itulak mo lang siya ulit hanggang sa komportable ka na or hindi na siya ulit nahuhulog. Ito namang tali ng tampon, hayaan nyo lang yan na nakalaylay dyan or nakalabas kasi ito yung hihilahin nyo kung gusto nyo na siyang alisin or palitan. Ang pagpapalit naman ng tampons ay sa loob ng 4 hanggang 8 oras. Depende yan sa lakas ng iyong regla at kung gaano kalaking tampon yung gamit mo. Dapat siguraduhin nyo na yung tampon nyo ay mapapalitan within 8 hours kasi kung lalagpas pa doon, maaaring ma-infection kayo. Malalaman mo kung puno na yung tampon kung susubukan mo siyang hilahin at madulas na siya. Pero kung meron ka pang nararamdaman na para magaspang or friction, hindi pa siya puno. Isa ding indication na kapag puno na yung tampon mo ay meron na siyang dugo dito. So, ang ginagawa ko kapag nagsusuot ako ng tampons, naglalagay pa din ako ng panty liner sa aking panty or underwear para kung sakaling tumulo na yung dugo dito or umabot na yung dugo dito, hindi madudumihan yung aking panty. Kapag nagpalit ka ng tampon, kailangan itapon mo yan ng maayos. Ibalot mo muna siya sa tissue at itapon sa basurahan. Huwag nyo siyang ipa-flush sa toilet. Ba't ko ba nagustuhan ang tampons? Unang-una, sobrang komportable niyang gamitin. Sa totoo lang, nung ginamit ko tong Ladus, nakalimutan ko na may suot akong tampon noon at nung umihi ako sa toilet, nung pagbukas ko ng bidet para mahugasan ko na yung aking vagina, hindi ko na naalala na meron akong tampon kaya ang ending, nabasa yung aking tali. Ganun siya kakomportable na parang halos makakalimutan mo na meron kang suot. Kapag iihi ka naman pala, para hindi mabasa yung tali, ihawi mo lang itong tali ng tampon. Iba naman kasi yung labasan ng ihe sa menstrual blood. At bilang babae, alam mo naman kung saan tumutulo yung iyong ihe. Kaya iiwas mo na lang doon yung tali. Ang isa pang nagustuhan ko sa tampons, hindi siya messy. Hindi tulad ng naka-napkin ka, 'di ba? Iihi ka, tapos maghuhugas ka ng iyong pempem. Tapos parang naisip mo, parang na-OC-han ka na, ano ba yan, naghugas na ako ng pempem, tapos susuotin ko lang naman tong napkin ko na madumi. At isa pang maganda sa tampons, para sa mga taong hindi nag-aahit ng kanilang pubic hair. Diba kasi kapag may regla ka, tapos meron kang pubic hair, hindi maiiwasan lalo na pag may buo-buong dugo or yung mga dugo-dugo, kumakapit doon sa mga buhok-buhok mo. So, ayun na maganda sa tampons, hindi siya messing gamitin. Ang isa pang maganda sa tampon, hindi ka matatakot na baka maamoy siya ng katabi mo. Kasi diba pag naka-napkin ka, feeling mo na amoy ng ibang tao o yung dugo mo. Pero sa tampon, hindi mo yun mararanasan kasi sa loob pa lang na-absorb na siya. At unlike sa napkin, mas maganda yung tampons kasi hindi mo mararamdaman yung parang malagkit at saka parang wet sa feeling. Ang isa pang gusto ko sa tampon, meron kasing mga napkin na kapag low quality siya, hindi maganda yung quality ng napkin. For example, mumurahin lang. Parang umiipon-ipon siya dun sa guhit ng iyong puwet or dun sa iyong vagina. Yung parang yung mga napkin na nagbubuo-buo na napupunta lang siya sa gitna. May mga ganun kasing napkin eh. Meron din kasing mga napkin na kahit anong tama ang paglagay mo, pagdikit mo sa underwear mo, may time talaga na may mga napkin na parang tumatagilid siya. Kunyari, gumalaw-galaw ka na, tama naman yung pagkakalagay mo. Yung napkin mo parang tumatagilid. Sa tampons, hindi mo yung mararanasan. Kasi kapag ganun yung napkin, sa totoo lang napakahasel, lalo na kung nasa public ka, hindi mo maiwasan na parang ginaganyan-ganyan mo yung napkin mo kasi nga hindi siya nakasentro. Kapag nakatampon ka, sigurado kang hindi ka matatagusan. Kahit suot mo pa yung white pants mo, kahit nakapalda ka pa, kahit ano pang suot mo, hindi ka matatakot kapag tampon yung gamit mo kasi maiiwasan mo yung pagkakaroon ng tagos. Meron pa pala, base sa experience ko, may mga napkin ako na try. Hindi ko na sasabihin yung brand, pero kilalang brand ng napkin yun sa Pinas, na kapag sinusuot ko talaga yun, nagkakaroon ako ng mga kati-kate down there, para nagkakaroon ako ng allergy or rashes. I think
parang nabasa ko na yun sa internet dati, parang chemical reaction ng mga napkin at saka diapers, yung nagkakaroon ka ng allergy. So, kung tampon yung gagamitin mo, makakaiwas ka sa allergy or magkaroon ka ng rashes. Syempre, kapag nagkaroon ng allergy yung iyong ibaba, hindi mo maiiwasan na parang makatiyan, kakamut-kamutin mo, ang ending, mangingitim yung iyong vaginal area. Kaya yung maganda sa tampons, makakaiwas ka sa allergy, maiiwasan yung pag-iinit ng vagina mo. Kasi totoo yan, di ba? Kapag nakasuot ka ng napkin, parang init sa pakiramdam. At yung init sa pakiramdam na yon, parang nafi-friction yung balat mo. Kahit papano nagagasgas yung balat mo ng napkin, nakakaitim yun ng ating down there. So, sa tampon, hindi mo yung mararanasan. Gusto ko din sa tampons, ako kasi nung high school ako, tuwing mag-e-end yung school year, merong mga goodbye party. Minsan, pag mga family reunion, dun kasi sa probinsya namin, madaming resort. And, sa tuwing na lang goodbye party, nagkakaroon ako ng menstruation. Parang ang KJ lang, kasi imbis na nakikipagsaya ako sa mga kaklase ko, nakikibanding ako sa kanila, hindi ako makasali kasi meron akong menstruation. Nag-worry ako na baka yung katas ng aking napkin ay kumata sa swimming pool at yung swimming pool ay magkaroon ng dugo-dugo. Pero sa tampons, pwedeng-pwede kang mag-swimming kasi hindi ka mag-worry na baka kumatas yung dugo sa swimming pool. At lastly, yung pinakagusto ko sa tampons, madaling makapagpalit. Kunyari, nasa public toilet ka, kapag kasi yung napkin yung gamit mo, kahit anong tago mo yan sa bag mo, kahit ibulsa mo yan, magpanggap siyang panyo, kahit ilagay mo siya sa bag mo, magkunyari siyang sandwich doon, pansin na pansin talaga na meron kang napkin. Unlike sa tampon, kahit hawakan mo pa siya dito sa iyong palad, ganyanin mo lang yung palad mo, madali mo siyang maitatago. At kahit nga nasa public toilet ka, madali mo siyang madidispose kasi maliit lang siya, hindi siya masyadong halata. Sa comparison naman ng merong applicator sa wala, sa totoo lang mas gusto ko tong sa Ladus, hindi dahil pinadala to sa akin, kundi sa Ladus kasi mas madali ko na ipupwesto yung tampon kasi yung sense ng aking skin, 'di ba? Syempre yung ating daliri, balat yan. Yan mismo yung nakakaramdam kung tama na ba yung pagkakaayos ko. Unlike sa applicator, ewan ko kung hindi lang ba ako sanay, pero sobrang tagal na nito sa akin, hindi ko siya ginagamit kasi nga hindi ako natutuwa sa kanya talaga. Kasi yung applicator, syempre wala naman yung pakiramdam, basta ipapasok mo lang doon. At yung ayaw ko sa applicator kasi kapag hindi masyadong maayos yung pagkakalagay ng tampon mo, yun nga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, parang niluluwa siya ng aking vagina, parang niluluwa siya ng aking puwerta. At pag niluluwa kasi yung tampon na wala pang laman or kumbaga yung bago pa lang na tampon, bagong lagay pa lang, wala pa siyang dugo, medyo may gaspang ka kasing mararanasan. Hindi tulad ng puno na siya, madali lang siyang dudulas kasi syempre 'di ba madulas lang naman yung menstrual blood. At yun yung nakakainis, hindi talaga siya masarap sa pakiramdam. Ang weird niya sa pakiramdam, nakakairita siya kapag nararamdaman mo na parang niluluwa siya ng pempe mo. So mas gusto ko yung walang applicator kasi ito nararamdaman ko na parang nakakapa ako sa loob kung tama na ba yung posisyon niya doon. So yun lang mga friend yung aking experience sa paggamit ng Ladus tampon. Sa mga gustong mag-try nito, available ito sa Lazada at Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box below. At kung gusto nyo pang malaman yung iba pang information about Ladus tampons, ilalagay ko din yung kanilang website dito sa screen at saka sa description box below. So pakisilip nyo na lang din yun. Please mga friend, ilike nyo na din yung FB page ng Ladus tampons at i-follow sila sa kanilang Twitter and Instagram account. Yun lang mga friend for this review. Sana na-enjoy nyo. Please like kung nakatulong sa inyo. Comment down below kung meron pa kayong mga video suggestion or mga product na gusto pang ipa-review sa akin. And guys, please subscribe to my channel at wag nyo na din kakalimutan na i-click yung bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Maraming salamat nakaabot kayo hanggang dito sa dulo ng video na to. Kahit hirap ako magsalita, nanood pa rin kayo. Yun lamang mga friends. See you on my next one. Bye! Mwah!